Sumagot na po si Senador Rapi Tulfo na mali si Senador Alan Peter Cayetano na sabihin niya na ang Senado ay dalawa. Senado ng Pilipinas at Senado ng Malacanang. Wow! Parang ang gusto niyang palabasin ay nadidiktahan ng Malacanang ang mga senador o ang Senado sa ngayon. Masyado hong below the belt ito, masyadong mapanirang pahayag yan. Yan ay hindi katanggap-tanggap. Kaya naman, ito ngayon ang sagot ng matapang na senador na si Senador Rapi Tulfo. Yung sinabi ni Alan Peter Cayetano, number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avellino versus Cuenco, marami po. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor, sa iba't ibang university ng law, IBP. at mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Of the people. Paano yun? Naputol, Senator Rafi, paano yun? Senate of the DDS po siya. Okay. So kung ako sa Senado inyo, siya po. Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. ayun, oo. So, Ayan ang matindi. Kita mo na. Sabi ni Senador Rapi Tulfo, si Cayetano ay senador ng Duterte supporters. Sila daw ay senador ng Pilipinas. Ayan. Ako sa tingin ko rito, tama lang yung sagot na yan. Kasi hindi naman ho talaga katanggap-tanggap yung sasabihin ni Cayetano na ang Senado ay Senado ng Malacanang. Dalawa ang Senado, Malacanang at ang Senado. Hindi ganon. Meron nga tayong separation of power. Yung three branches of government. Ang Malacanang, Executive Department, tagapagpatupad ng batas. Ang Kongreso at Senado, legislator. Ang judicial, siyempre, mula sa Supreme Court at yung ating mga korte. Yun eh. Pero yung akusahan ni Alan Peter Cayetano na Senado ng Malacanang, ang Malacanang o ang Senado ay Senado ng Malacanang, ay hindi ho, yan actually yan ay below the belt talaga eh. Ibang klase. Kaya sinasagot niya siya ni Senador Tulfo ng ganyan. Siya ay senador ng DDS. Ayan, lumalala ho yung sitwasyon. Problema kasi dito kay Alan, sobrang daldal nitong mamang ito. Kasi nga, vlogger na rin. Laging Facebook press conference, Facebook live press conference ang ginagawa, kung ano-ano mga pinagsasabi. At ginagamit naman ng media. Ako, sa tulang, parang ayaw ko na nga gamitin ang mga pinagsasabi nito, kaya lang senador siya eh. Pero sa tulang, hindi ho talaga nakakabuti sa kabataang Pilipino, sa aking opinion, ang kanyang mga pinagsasabi. Masyado siyang parang napakalaki nang nawala sa kanya nung siya ay mawala sa Senado. Hindi naman siya inalis sa Senado. Sila yung nag-boycott at hindi siya bumalik. Kaya nagkaroon ng quorum yung kabila. Alam nga namang gusto kasi ni Alan siya yung masunod ng lahat eh. Hinustage niya ang Senado, hinustage niya ang mga mamamayan, pero nang siya palitan, ayaw niya tanggapin. Kung nung merong quorum ang mga majority nagpunta kayo doon, nakipaglabang kayo sa issue ng botohan, di nadinig ang side nyo. Hindi kayo pumasok, nag-boycott kayo eh. Di ba? Kung sasabihin ng iba, nag-walkout naman yung iba, yung walkout ng grupo ng kasalukuyang majority, valid yun. Kasi gusto nyo baguhin yung rules para makaboto at makapag-participate sa botohan ng mga nakukulong at mga nagtatago. Kalokohan naman talaga yun. Pero ngayon, nung hindi masunod ang gusto nyo, nag-boycott kayo. Ang problema, nag-boycott kayo, 12 yung naiwan senador. Mayroon silang quorum. Ulaglag kayo ngayon. Tapos ngayon, pati Malacanang dinadami ninyo. Anong sabi ng Malacanang? Hindi totoo yan.
hindi nakikialam. Ako nga, ilang beses na akong nanawagan. Binabanatan ko na nga yung Marcos administration. Sabi ko makialam na, ayaw pa rin makialam eh. Minsan-minsan nagsasalita, pero hindi pa rin nakikialam talaga. Sa galaw ng Senado. Pero ngayon, ito si Alan Cayetano, ang siyang nagsasabi na ang Senado ay Malacanang na. Abay, mabigat yan. Alam niyo kung sa totoo lang, itong si Alan Cayetano sa akin tingin dapat ito isalang na sa Ethics Committee. Grabe na ang ginagawa niyang paninira sa Senado, sa kanyang kasamahan. Kaya dapat mayroong mag-file ng reklamo sa committee yan para ho disiplinahin itong Cayetano. Sobra na ho ang kanyang ginagawa. Hindi sa loob ng Senado o hindi sa social media. Ang kanyang sinisira ay institusyon ng Malacanang at ng Senado at yung kapwa nila senador. Ganon na ho yung aking nakikita dyan. Hindi tayo nagagalit pero itong kanyang mga ginagawa, sinasabi, talagang kakaiba na. Kaya hindi mo masisi Senador Rapi Tulfo, pumatol na. Rapi Tulfo, pumatol na dyan. Abay, yung sinabi niyang senador ka ng DDS, abay, yari ka ngayon, Alan. Paano mo ngayon justify na hindi ka senador ng DDS? Yung galaw mo talagang DDS na DDS. Ha? Hindi lang magiging senador ka ng DDS, baka talagang senador ka ng Duterte, ganun ang magiging dating. At apektado, Alan Cayetano, ang iyong magiging desisyon sa incoming impeachment trial. Kahit anong gawin mo dyan, sigurado ang tingin sa'yo, Duterte ka na. Pabor ka sa Duterte sa trial. Yan ang magiging speculation at interpretation ng tao. Dahil ngayon, binabansagan ka ng DDS Senador. Aba, yan ang mabigat. Ako naman naniniwala, mananatiling independent ang mga senador. Kasi powerful po yung mga senador. Ang Senado. Hindi yan talaga pwedeng diktahan ng Malacanang. Pwedeng pakiusapan sa mga proposed bill. Pero kung ayaw ng mga senador, wala magagawa ang Malacanang. Di ba? Kaya nga, merong Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. Yun ang magiging tulay ng Pangulo, ng Office of the President, sa Malacanang o sa Senado at Kongreso. Hindi direktang makikialam ang Pangulo. Pwede lang makialam ang Pangulo kapag ka po ang taong bayan na ang naaapektuhan ng problema ng kahit na anong opisina ng gobyerno. Pwedeng makialam ang Pangulo dyan in behalf of the Filipino people. Pero yung trabaho ng Senado, papakialapan, hindi ho gagawin yun. Pero yan sinasabi, para bang robot na lang ang Senado under new majority. Yan ang bintang at pang ginagawa ni Cayetano. Hindi ho yan fake news. Sinasabi niya sa press conference. Pinangangalandakan pa niyan sa kanyang press conference sa social media. Na ang Malacanang ay nakikialam, ang Malacanang ay nasa likod nito, na para bang walang sariling pag-iisip, parang walang sariling paniniwala at paninindigan ang 12 senador. Masakit yan sa mga senador. Masakit yan sa Malacanang. At ang pinakamasakit nito, nalilinlang yung mga Pilipino. Napapaniwala ang mga Pilipino sa ganyang mga paliwanag. Hindi naman yan totoo. Ako sasabihin ko ang totoo. Hindi yan totoo. Yan ay paninira lang. Yan ay galaw ng mga desperado. Tama si Senador Rapi Tulfo. Ito sa kanyang sinasabi na sila ay legal at si Cayetano, katulad ng kanyang sinabi, pro Duterte ang dating. Yan po yung aking interpretation at opinion.